Scammer kung tawagin ng isang private prosecutor si VP Sara dahil sa paglustay umano ng confidential funds ng kanyang opisina. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes live mula sa Senado. Isaiah. Pinky, naniniwala pa rin ang prosekusyon na malalakas at matitibay ang kanilang mga resibo laban kay Vice President Sara Duterte. Anila pa, Pinky, nagsisimula pa lamang raw sila, kumbaga raw sa basketball, round 1 pa lang. Ilang minuto bago magsimula ang paglilitis ngayong araw, nakausap ko si Attorney Lorna Kapunan na siyang nagsisilbing presenting prosecutor para sa kanilang ikatlong testigo kaugnay sa misuse of confidential funds ni VP Sara. Dapat matuwa tayo pero hindi tayo natutuwa kasi parang ini-scam na tayo, no? Parang scam yun, magbibigay ng mga pangalan na hindi naman pala totoo. Hanggang pagdating sa impeachment court, tinawag ulit ni Kapunan na scammer si VP Sara na inalmahan na ng depensa. Anong tawag nun? Presumption? Presumption po. Presumption ng ano? Presumption na yung fund po ay na-convert into personal use or benefit. Your Honor, please, ang tawag ko lang doon, hindi prima facie evidence. Kung akong tatanungin, scam ito. Move to strike, No Your further Honor. questions. Move to strike. That is out of order, Your Honor. No further questions, Your Honor. So Move to strike. stricken from the record. No further questions. Ayon pa sa abogada, ang iniskam raw ay taong bayan at ang halaga ay 612.5 million pesos. Sa paglilitis ngayong araw, marami pa rin ang naungkat. Kabilang na rito ang umunay paggamit ng confidential funds bilang MOOE. Katakataka ito para sa prosekusyon, lalo't may pondo naman talagang nakalaan para rito. Dalawang beses nangyari na kung saan MOOE yung isinubmit, no, na liquidation. No? This is in clear violation of the provisions of the joint circular. Dahil nakalagay naman doon sa joint circular kung ano lang yung dapat pagkagastusan ng confidential fund. And MOOE is not included in that list. Simula kahapon, katakataka rin para sa kanila ang mga pangalan na nakasulat sa mga acknowledgement receipts at inamin mismo ni Kapunan na ipapasabina niya si Mary Grace Piatos. Posible ba na isa dun sa mga pangalan, kahit isa lang attorney may ipakita o hilingin nating ilabas? Hindi, sasabihin ako nga si Mary Grace sa bahay na nagbiatos. Kailan natin lalabas yung Sabina, attorney? Possible? Hinahanap pa namin hindi pa namin makita kung saan kami pumuntang Mary Grace. Hindi, wala naman doon. Kapadala namin sa office of the Vice President yung Sabina. Pero ayon sa ilan niyang kasamahan, hindi pa ito sigurado. Even within the panel, we have different opinions po on how we will approach our witness. Up to the point nga po na even up to the day before the presentation of the witness, we might actually change our mind as a group as we talk about as a team. So, yun po. Pinky, pinakilala nga rin ng prosekusyon ng kanilang bagong House Trial Junior spokesperson na si Attorney Hezekiah Joshua Garcia Montalana. At iginiit nga rin na Pinky, maliban dyan ang prosekusyon na hanggang sa ngayon raw ay hindi pa rin nabubutasan ng depensa ang kanilang mga testigo. Maliban dyan, Pinky, pinaliwanag din ng prosekusyon yung kaugnay nga sa 11 days na paggamit ni VP Sara ng kanyang confidential funds. Ayon sa kanila, hindi naman nila kinuwestiyon yung kung gaano katagal na ubos itong pera. Ang pinakamahalagang tanong daw para sa prosekusyon, Pinky, ay kung na-justify ba, na-liquidate ba o nagamit ba ng tama itong 612.5 million pesos na kabuuan ng confidential funds na naibigay kay VP Sara. Pinky. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes. Nag-uulat ng live mula sa Senado. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.